boyfriend, wala rin akong asawa, wala rin akong nakikilala. Sabi ni, don't worry. Sabihin mo sa katabi mo, don't worry. Be happy. Huwag kang mag-alala niya, Maria, sapagkat lulubugan ka ng Espiritu Santo, mamamangha ang buong mundo, and the holy thing in your womb shall be called Son of the Most High God. Tandaan natin mga kapatid, batang-bata yun. Mother Mary was about, teenager, 14, 15. Bakit yung mga Hudyo, practically at the age of 18, mag-aasawa na? Well, para makita nila, anak, bata pa, yung mga kaapo-apuhan, makikita mo pa, bata pa yung nanay. O, sino po yung may mga ako na dito? Tasang kamay. O, kita mo? Yes. Oo. Doon sa Vikings, sa Gambit ko, yung 56 years old na nanganak. Pakinggan din yung mabuti mga kapatid. Simple lang ito. Nanganak. Pinag-pray niya yun. Ang pinahiyak ng photo, yung kanyang apo, sabay silang nanganak. Still Lourdes, paano yun? So, happening na yun, sabay sila. Sa grabing kahihiyak, ako naman ang Pinoy, sa sobrang hiyak. Alam mo nangyari, very bad. Inabort ba naman ng 56 years old yung kanyang anak? Wow, why do you have to do that? Humingi ka tapos binigyan, seemingly impossible. And yet, you offended the Lord more by aborting the child. I don't know, I just heard the story, pero it doesn't bring a very, very good sense of appreciation for the grace of God. So, pasalamat tayo. Nabanggit ni Brother Minitz kanina na pinunyan si Mother Mary. Kaya sabi ni Jose, kinabahan si Jose. Joseph would like to secretly divorce Mary in order to save her from a would-be terrible outcome. Yung walang buntis na tapos walang tatay, walang that means, ang conclusion ng mga pagtitinding pariseo, out of fornication. So, we people are limited by biological sexual concept. But God goes far beyond. Tignan mo yung nangyari kay Jesus. Even if you try to discover, you try to dissect, yung mga doktor na yung dinadissect nila, kung ano talagang klaseng dugo meron si Jesus. Or the analysis of the doctor. The DNA is such that walang male involved, only female. Now, is there anything too hard for the Lord? Hindi talagang nila makita kung saan. But God said that the holy thing in your womb shall be by the power of the Holy Spirit. Everybody shout the Holy Spirit. Holy Spirit. Sama. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy breath. Ruach. Sabi sa Hebrew, Ruach HaKodesh. Holy Spirit. The holy thing in your womb shall be by the power of the Holy Spirit. Okay? So, doon pala, makikita mo na si Mother Mary was already designed by God to do the impossible. Kinonfess niya, let it be, let it be, let it be, let it be. Kumanta kami yan sa London. Doon po sa harap ng mga Carmelites. Nagigitara kami. Sister Mili Fernandez, yung ating nag-invite sa atin 3 times. Naka-brown, alala ko kayo, naka-brown habit sila. Nagsayawan ba naman? Dahil lahat na mahal nila siyempre, their very own
yung deacons, kumanta ng Let It Be. Let it be done unto me according to your word. So Mother Mary therefore surrendered. Let it be done unto me according to your word. Kay Mother Mary lang ba yan? No? Sinasabi rin sa iyo, anak, sinasabi sa iyo, sa ating lahat. Let it be done unto you, Sister Maya. Nanggaling sa, nakakarating dito. O talagang pag ginusto, may paraan si Lord. Pero pag ayaw, naku Diyos ko, isang hakbang lang papunta dito, hindi pupunta yan. Arte-arte lang yan. Oo, si Sister Joy kanina, tinignan ko, Sister Joy, kulangan na yun. Ba't wala ka doon sa, ba't wala ka doon sa Vikings? Wala ito, sample lang na. Parang sample ito ni Brother Richard Aliparo. Tuwa-tuwa ako dyan, kapulang ito. I think it was 2 or 3 years ago. Doon din sa Vikings. Sabi ko, ba't wala ka? Saan ka na? Wala akong ticket! One-way ticket. One-way ticket to the moon. Oh, sinabihan ko, pagbihira ka. Nagtrabaho ka doon. May ano ka na dito. Di ba yung nilalagay sa ating dito? Aba, meron ka ng pagkain. Ba't uuwi ka? Sabi ni Brother Richard, ganun ba? Correct. Ito palang maliliit na bagay. Testing na ito ng ating pananampalataya. Purihin ng ating Diyos. Ngayon, sabi ko kanina kay Sister Joy, hindi lang isang plato ang para sa'yo. Ikaw, grabe kang magtrabaho. Isang bandehado. Yung lalakarin mo mula doon sa dulo hanggang 1 kilometro ang haba na yun. Nang makabalik tayo ng ano? Oo, kasi puro 4 season tayo. Oh, nakabalik tayo sa Vikings. Di lalakad ka. What's the philosophy? Lakad ka, habang lumalakad, gugutom ka. Pwede ko ka ng buhay. O, Vikings pa lang. Ano pa kaya sa langit? Kakain tayo doon non-stop. Worship. I don't know how the Lord will do it. We will worship. We will dance. We will be at ang kaharap natin si Lord. Sa hampat ng kanyang everything goal. Lalakaran natin dito. Purihin ang ating Panginoon. Magandang balita, si Brother Ariel, tinignan mo, bakit naman itong pang nag-drum? Akala mo mababasag na ang drums. Hindi ko lang siya makita na natatakpan itong yung pok-pok niya yung ulo ng demonyo. Oh, kita mo, malapit ang masolve ang problema niya. Come on guys, simple lang ang buhay. Down to earth si Lord. Tapos ang sabi, bakit natin ganyan ang suot mo? Hindi ka naman nagsusuot na ganyan. Yung pati polo, hindi alam. Ba't gano'n? Ayun ang nanampot ko. Nagdadasal ako, ano pa isusunod? Nakahanda na yung aking habit na brown, habit na puti, at kung ano-ano pa. Nanampot ko yung kulay pink. Katerno ng sapatos ni Ate Len. May binigay sa akin, ito. Tapos, o hindi nakakabuhay ko ako. Hindi nakakanon ako. Brother Christian, salamat sa sapatos mo ha. Ang ganda-ganda ng sapatos yung bigay mo sa akin. Ayaw mo mong isuot sa baka madumihan ito. Ha? Nakakatuwa ang Panginoon Diyos. In the most ordinary, everyday happenings in our lives. Makikita mo, kung sensitive ka sa Holy Spirit, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos kikilos sa inyo. Alam mo last time, doon sa Vikings, kahit sino manood doon,
Brother Minutes. Mapa-obispo, mapa-seminarista, kung sino pa, matutuwa. Nandun si Bishop Justice Victorino. 91 years old. Bata, ang ganda ng asawa. Itong dilag kong asawa, hindi niya ikinahiya. Sinabi niya. Walang imposible na Diyos. Kaya tuwing kasabihin ko ang ampalaya, umingitig si Ate Bel. Hindi ako nagbibiro Ate Bel. Isang, mangkok para lagyan na natin ng palaya. Walang sinabi lang, ano yung Sister Des? Meant for me. Meant for me ba yun? Hindi ka naiinom. Tsaka meron dito ang pipisilin sa may problem sa sugar. Ito, lahat ng daliri natin may connection yan. Ito. Ito sa puso. Tingnan nyo. I-focus mo ang paa. Baka may nanonood na may problema sa puso. Ang dami kong tutulungan na yun. Gano'n mo ako si Brother Melvin. Pinasal na yan si Brother Melvin. Walang pakinagin. Ito naman sa kapatid natin, bilang ng bilang. Tingnan mo kaya Sister Kristen dito. Malapit ko na rin sa akin niya. Natatakot sila kasi yung mga gastos. Ako lang yata ang nagkakasal na libre. Gusto kong patawarin. Puro libre. Pero sa kali libre, lalo ang dami dumadating doon. Kasi libre yan. By grace you will save through faith. Not by works, lest any man should boast. It is a freely given gift from God. Puri ang ating Diyos. Ilalaki na sa tuloy ko, puro libre. Doon tayo. Mamula siya naman. Goods. Kita mo? Brother Christian, salamat ha. Sister Mirna Ailes, thank you. Congratulations. Sa wakas na libre ng boses mo sa online. Malinaw. Kita mo? Talagang may will. Sabi ko, yung malaki. Kuhanin ko. Miracle. Kung minsan din lang naririnig, pinitutin mo manay. Yung wala ka naman pipindutin ka din. Ako rin, nag-aaral din ako eh. Maririnig ka na at lalabas ka dyan sa waves, online o sa Zoom. Importante ito mga kapatid kasi nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Hindi naman, pasay na yung masyadong puro present din yung mga nag-aaral na yun online. Si Paul, mag-aaral ito sa UST. Either pwede itong pumasok live or online. Kaya naman sa mga elementary, kawawa yung mga nanay. Kasi yung mga nanay ang talagang abala-abala sa pagbukas ng kanilang gadgets. But this is it. Sabi doon sa Daniel chapter 12, verse 4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Totoo. Knowledge shall increase. Once you hold your cell phone, you hold the library already. Mag-google ka lang, nandiyan ang sagot. Lahat
tanong. Historical, philosophical, statistics, mathematics, everything under the sun. Kasagutin ka. Yan, ito na yun. Ito na. Shall run to and fro, and knowledge shall increase. Lalagaan daw ang knowledge ng mabuti at masama. So if you use it good, it will serve you. But if you use it for evil, it will destroy you. Depende sa iyo. Nandiyan ang pornography, nandiyan ang ano-anong kalimutyuhan. And knowledge shall increase. It will increase, but evil shall also increase. They say that the Antichrist will be able to control the whole world through these gadgets. Magpapanggap na siya na ang tagapagligtas ng Israel. Nakasulat na lahat yan. Huwag ka magugula. Lahat ng kaguluhan sa mundo ito are already being answered by the Word of God. Politician na nanakot na ito na ang kapayapaan, ako nang magdadala sa kapayapaan. Kahit si Trump pa. Kaya si Trump is being compared to Cyrus. Remember Cyrus? Si Cyrus ang napagandang loob sa mga Hudyo na ipagawa ang templo. Apparently, yung third temple is already, sabi sa temple ng dadang-adang na, nakaumang na, pati yung mga sacrificial lamb, yung mga pulang iaalay ng mga baka, iaalay sa Diyos, nakaposisyon na. To the last decade, ganun ka powerful ang salita ng Diyos. Kahit saan tumukin, kapatid, ang kanyang salita. Pag ito'y minamnam mo ng gusto, it applies to you personally, every day. Kahit po sa ating mga pagkain. Tingnan mo nga yan sa computer, Sister Angelica. Yung tungkol sa lentils, kay Ezekiel yan. Hindi lang sure. 4:9 ba yan? Yung cooking, yung mga binuluto, it is called what we call Ezekiel bread. Ezekiel bread. Paano ang pagluto ito? Ano ang ating nakainin? Yan. Araw-araw. O nabanggit ko na kanina, ito patungkol sa ampalaya. Patungkol sa ang tawag nito, itong bawang. Sa Espanyol, ajos, A-J-O-S. In Hebrew, it is shum, S-H-U-M, shum. Hanapin mo yan, nasa book of Numbers ito. Kaya yung mga Israelita, sana bumalik na tayo doon sa Egypt. O di ba nandun sila sa desierto? Walang tubig, walang pagkain. Mas mabuti pa niya sa Egypt. Sapagkat meron kaming bawang, meron kaming melon, meron kaming pagkain, kompleto. Dito pa niya, sa desierto wala. Everybody's got a complaining attitude. I believe that the most horrifying, terrible sin throughout Genesis to Revelation is the sin of complaining. At ang dami niyo mga kapatid, hindi biro ito. Hindi kunti lang naman. Sino yung kumuha ng sabon ko? Kalalagay ko lang dito. Kasama mo yan sa bahay. Ibalik mo! Dali! Awal sila. Sa sabon lang. Totoo naman eh. Pero, iba ang dating ng spirito mo sa complaining. It's complaining, growling, barking, sa kaso na yun.
Sigaw natin. Stop complaining. Start praising. Palakpakan natin lang. Ano ang resulta, kapatid, sa kataanan ng mga Israelita? Bumuka ang lupa at nilamon by the thousands. Hindi ko biglang magpapalo. O, tingnan mo, pag uminit, ang init. Pag lumamig naman, ayon sa tanay, dali, wala ko dalang jacket. Kaya ka pumunta ka ng parang malamig. Maliliit na bagay, pero nakakapuwing yan. And ulitin ko na, it is the most horrifying sin. It's not really adultery or murder. Complaining. Yan ang kandalo-loko yung mga Israelita sa desierto. Nagalit ang Panginoong Diyos. At doon nagalit ang Panginoong Diyos, bumuka ang lupa at nilamon by the thousands. Sino yun? Actually, sila Miriam, hindi si Miriam Defensor, si Aaron, kapatid ni Moses. Si Moses nakababatang kapatid. Nainggit. Totoo rin yan sa politika. Kaya sabi tuloy ni Bongbong, hindi ko naman kapatid yan eh. Narinig ko na. Grabe yung panalangin ng kailangan. Inosente, it seems innocent. Kaya ang sabi ng Diyos, anak, sa lahat ng pangyayari, magpasalamat ka. Sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, magpuri ka. Pabalik-balik na rin ako kapatid ng salita ng Diyos, uuwi ka kami. Ano nangyari kay Miriam nung nag-complain? Yung dalawa, ang kapatid. Miriam, ano? Bakit ikaw lang ba ang anointed na Lord? Kami rin. Ano nangyari kay Miriam? Instant. Ketong. Namuti ang kanyang katawan. At sa sobrang ketong, nanalangin siya. Tulungan mo naman kami, Moses. Pagdasal ko na, yung mga tao hindi mapahama. Lumukod naman ito si Moses. Napakababa ng puso. Humble heart. O, di na namin. Natanggal yung ketong ni Miriam. Yung mga kinagat ng ahas. Grabe. Manalangin ka, Moses! Mauubos tayo! O, Panginoon! Kawaan po ang iyong pamilya, ang iyong mga tao. Ano sabi ng Diyos? Gumawa ka ng bronze serpent. So when we go to Mount Nebo in Jordan, makikita namin yung bronze serpent. Lahat ng tumingin sa bronze serpent, kumagaling. Lahat ng kinagat ng ahas, purihin namin ating Diyos. Inosente ito mga kapatid, pero kung araw-araw, makukunan ko, maiisahan ka. We have to be reminded. Huwag mo naman tayo punahin ka na ibang tao. Ikaw na mismo. Kaya pinagtatsagaan natin, pinabasa natin ang kanyang salita. Tayo na mismo. Tayo na mismo ang magnamnam. Nananamin natin ang kanyang salita. Hindi sa killjoy si Lord o pinagagalitan tayo. Hindi. Gusto lang ni Lord na ang ating buhay maging maayos. Na pag sinunod mo, tinupad mo ang kanyang sinasabi, from glory to
from victory to victory. Kaya sabi sa Job 36, 11 and 12, if you will obey and serve Him, your days will be filled with, ito na, Ezekiel 4:9. Okay? Sige, lakasan natin mga kapatid. Basahin. Also, lakas. Also, take for yourself wheat, barley, beans, lentils, millet, and spelt. Put them into one vessel and make bread of them for yourself. During the number of the days that you lie on your side, 390 days, you shall eat it. Chapter 4, verse 9. Gagawa ka ng tinapay at mayathan. Yun yun. Ang tawag dito, Ezekiel bread. Hindi yung puro pandesal. Grabe kung mga ko. Yung mga masarap ng kainin. Gulay mo. Grabe. Kumulo ba yung asukal? Ang sarap sa dila. Pero ang masarap sa dila. Ha? Meron tayo kasabihan. Sabi sa Espanyol. 2 minutos en la boca para siempre en la cadera. Sabi sa English, 2 minutes in the lips, forever in the lips. Ayun. Yun ang parang sa loob. Madali ka lang kumain. Ate, kung luluto si Ate Dory, yung mga luto mo, anuhin na. Samahan mo na ng kwan, samahan mo ng palaya. Half-cook. Yung nakakainis, tapos ang dadagan mo si Yulay at kakainin niya. Alam mo noong si Pinuno narito pa sa atin, Brother Benitez, si Brother Pinuno, natin preacher, yung mata mo nang hihina na, dinidalan ko ng carrots, pinakain ko ng ampalaya, pinakain ko ng kamatis, nung nakita, lumutla. Sabi ko, namumutla ka. Pero dahil itong iniutos ko, kinain din. Kinain yan. Lahat siya nakahanda sa iyo. Mga bata, hindi masyado yung number 1 cellphone. Yan, Sister Diana, ilang taon na itong mga bata. Ito, Brother Christian. Hindi ba pwede yan sa cellphone? Mga cute ko. Until 12. Ang lupit ano? Well, kung magbasa naman, okay, pero hindi yung napakatagal. Sabi ni Dr. Atoy, Atoleda, yung anak mo, bigla na lang nanginig. Patay! Sino ang pumatay? Ikaw! Nananay! Tamang pangalaga sa anak! Dahil pag binigyan mo yan ng cellphone, 2 years old pa lang, o even over, maghapon na yan. Solve na yan. Kahit walang nalala yan. Matalino kang tao, ano pipiliin mo? Gusto mo bang mangisay na lang yung anak mo? O mabuhay? So many choices we have to make in this life. And I preach like this, mga kapatid, dahil simple lang ito at ang dami mong matutulungan. Ang dami mong matutulungan pagdating dito sa area na ito. Diba? Sa umpisa nakakainis, pero lalo na, ito sa larangan ng pagkain. Pero sa larangan ng disiplina ng ating Panginoon Diyos, lalo na. Diba? Hindi pwede tayo magtakot kung wala. Pati sa usapin sa bansa. Ngayon, nagtatagod na yung mga na-involve sa ano nga ba ito? Problema ng bayan? Flood control. Wala nang gustong umamin. Isasauli ko 1 million lang. Ay, hindi ko na isasauli. Kung isa pa, hindi ko na isasauli. Kahit na ako yung bilangguin na lang.
Di tayo naabot niya. Diyos ko po. Oh. Let me repeat, friends. Kay Lord, makita ka ng tao, hindi. Wala kang lusot. Mahuhuli kang sigurado. So yan ang kolokasyon ng mga taga-Shalom, mananalangin. Kaptulan ng amen. Amen. Nandiyan ba ba? Pwede nang ilabas mo yung 1935 ng Second Book of Kings. At inilabas ko na yung doon sa akin. Pero ang ganda-ganda nito. Subukan natin. Tingnan ninyo mabuti. Documented, supernatural. May sakot. Ayan, Assyria. Yun na yan, mayabang si Sennacherib. 18,000. Dahan-dahan na. Pwede mong ibalik mo ulit. Dahan-dahan na para mabuha natin. Pray desperately for a certain death. May sakot siya kung kaya. At recorded ito, mga kapatid. Hindi lang ito nasa Bible. Nasa archaeological, historical findings only lately in Jerusalem. Sige, ito. Yan, dahan-dahan na. Okay. Sige, stop muna. 701. Yan si Sennacherib. Mayabang yan. Commanding General. 185,000 soldiers were about to destroy destroy the entire Jerusalem. Yeah. Kita mo yung mga towers niya. Sige, tuloy. 701 BCE, the Assyrian king Sennacherib surrounded Jerusalem with 185,000 soldiers. This was the most massive military force the ancient world had ever seen. King Hezekiah prayed desperately as his people faced certain death. The city had no chance against such overwhelming power. But then something impossible happened. Ancient texts record that in a single night, an angel of death swept through the entire Assyrian camp. By morning, thousands of soldiers lay dead without any battle. Archaeological evidence backs this up. Mass graves near Jerusalem contain bodies from this exact period. Sennacherib immediately retreated and never returned to attack the city. What makes this truly remarkable is that Assyrian, Hebrew, and Egyptian sources all record the same event. 3 different civilizations documented identical details of this supernatural military disaster. To this day, it remains one of history's greatest unsolved mysteries. Did you know that... Okay. Dyan lang muna. Historically found 3 documented civilizations nag-record. Diggings sa Jerusalem proves the exact event. Same. So, hindi lang Biblia, kapatid. Hindi lang Bible ang reference. Pati yung mga secular historical books documented. 3 civilizations documented this. The power of prayer. Isa lang. Shalom lang. Nag-pray dito sa bundok, may nangyayari. Pag nagpapasay na si Sister Alba, pumungan, paniwala ka. Parang kanya. Ano yung sa helicopter? Yung laban-laban. Oh! Kaya ito yung hindi natin mag-iiwan, mga kapatid. Huwag ninyong mamaliin ito sapagkat mayroon pong kapangyarihan ng Panginoon. This is just an example of one of them. Ulitin natin, pero
piece by piece para ma-explain natin ng mabuti. Marami pong One of history's most documented supernatural events involved the largest sea. ito. Hindi na malayo ito sa mga Roman Empire, lusog during the time of Julius Caesar. 185,000. Ang tanong ko sa inyo, o ngayon, ilang thousand sumakatake sa iyo? Ang Brother Roger. Kailan yung ating lumang sa karay? Ha? 23. Friday. Friday ba? Oh. Ito, assignment mo yan. At sa paggawa ng ganyan, maraming asumot, hindi nga natuloy. Ako naman nagtaka, bakit hindi? Kasi tulong-tulong naman tayo. So, ibig sabihin mga kapatid, we may not be involved in a military fight like this, pero, Sister Joy, pag kayo pumupunta sa Bandon Romblon, sa Isabela, sa Buong Hollywood, ang mga nagtatrabaho, di mayet. Kay Lord, siyempre, pinapalakad ako. Hindi pwedeng kalansang pa. Nag-fasting pa nga tayo ng pitong araw, Sister Nes, bago lumusok sa Isabela at Ipugal. Aba mo din si Warwick ng Mumbai. At saka si Colonel Richard Maron. Oo, pinapababa kasi yung mga pinababa dito. Hindi naman yata si Anggit. Pero si Anggit, pinababa din niya. Si Brother Ray, si Boye. Pinalakad sila kung saan kasi hindi makakit yung chariot. Ano niya ang chariot? Sabi naman yung isang pasabi, hindi niya charot. We have fun. Meron mo yung kalsada. Ha? Anay? Meron bang kalsada ganito maliit? Sa Amerika? Wala. Dadaan ka. At nung tumingin si Mr. Manok, ang Diyos ko po, bangin pala ito. Nako! Kausapin naman natin yung nagdadrive na sa gabi na tayo umuwi para pagmalilim, hindi natin makita. Mas delikado pa nga. Kasi ating Lourdes, hindi yung makita. Isang ganun, pwede kang... Oh. Si Brother Peter na, asawa ni Sister Roslyn. Abay, sumama rin. Tuwang-tuwaan niya ako, Father, dahil kasama ka. Kung ikaw ay sumama, ako ka. Eh, natuwa naman ako kasi binisita natin ang pangalan niyo, mainit. Mainit, barangay mainit. Oh, nakita ko, grabe, ang daming saging din. Hindi kinakain ng tao, Brother Christian. Inaantay yung mga unggoy para kumain nun. Sa dami ng madami ng mga prutas niya. Yan. So, pasensya na kayo mga kapatid sa ating pag ninilay ito, 20 minutes before 12. This is historically, biblically solid. And not only that, 3 civilizations, Egyptian, Arabic, everything under the sun, including Hebrew documents. Pero sa totoo lang, itong Biblia, nakuuna sa lahat. Bago pa ma-discover ng science, nagsalita na ito eh. Be wise ka, palakpakan natin ating Panginoon. Hindi ko mga kapatid, bago pa ma-research, bago pa mag-landing sila Armstrong sa buwan, sinasabi na ng Biblia that the Lord sits upon the circle of the earth. Isaiah, hanapin mo na yan. Nakaupo ang Diyos sa balantok ng lupa. Oh? God sits upon the circle of the earth. Kita mo? So, bago pa lumanding yung mga astronauts, yung mga scientists, kapatid, pag sinabi na ng Bible,
you can take it, climb the singer, at lalo kang magiging matalino sapagkat advance ang knowledge mo pagdating sa mga realities ng mundo. Ito, patungkol doon sa panganganak ni Mary na naging topic na rin ni Brother Benitz. Bakit tinulit si Jesus 8 days after he was born? Not 9 days, not 7 days, not 10 years old. Well, simple lang. Because at the 8 days, yung capacity to heal ng katawan mabilis. Ibig sabihin, pag yan ay nasugatan, yung bata, nag-heal ka agad. Kaya 8 days. Si John the Baptist, si Jesus. Sipin natin niyo. Ito pa, sa Book of Numbers, yung panahon ni Dr. Ignaz Semmelweis, nasiraan halos siya ng ulo sapagkat yung mga tao were against him medically. Ano ang problema dito? Ang sabi niya, yung mga doktor, yung mga nurses kailangan maghugas ng kamay. Yun lang. Bago mag-attend sa ibang buntis o nanganganak na nanay. Tama kayo mga doktor. These women are dying one after the other. Yung pala, ang solusyon simple. Wash your hands. Subukan natin. Walang masama. And lo and behold, nang sinabi yun, in running water, nakasulat na yan sa Book of Numbers. Nagulat yung mga doktor. Tama. Kaya sa inyong pag-coordinator, mga kapatid, katrabaho kay Lord, Sister Lourdes, maraming babanan sa iyo. Maraming mapalo sa iyo. One way or another, huwag kang tataka. Dahil naka-program yan. Naka-program na yan. No bed of roses. The nearer you are to the Lord, the more the devil will strike you. But don't worry. Be happy. Because at the end of the day, ang tagumpay ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya, lalo sa ating mga Katoliko, pipigilan na. Pag nagpitpit ka nito, pangin, ayan o, uy, siya, pistante na. May pitpit na Biblia kahit sa pumunta, nasa kilikili pa. Babansagan ka, napakaraming salita. Kung papatol ka, wala ka nang nagawa. Bakit ang kasilitado? Pero huli ka lang. Because in due time, the Lord will vindicate you. Pag ang puso mo ay tama. Yes, lahat ay nagkasala. Correct? All have sinned. That's a universal, categorical statement. All, kayo, kasama ko, have sinned and come short of the glory of God. But what after that? Will you remain in sin? Because anyway, patatawarin ka ni Lord. Sabi ni Paul, no. Hindi. Kung alam mo na ang katotohanan, nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan, wala na niyang hain na nag-aantay sa iyo kung hindi yung kakilakilabot ng mga pangyayari sa buhay na nalamon sa lahat ng kaaway ng Diyos. Pupili mo natin. So, hindi mo yung kalusupin. O tingnan ng Leviticus 15:13. Lakas. Thousands of years ago, God commanded the Israelites to wash their hands in running water when dealing with those afflicted with infectious disease. And when he who has a discharge is cleansed by his discharge, then he will count for himself 7 days for his cleansing, wash his clothes, and bathe his body in running water. Then he shall be clean. Why running water? O tayo sa Bicol. Maniligo na sa Bicol.
Yung parang na tabo dito. Yung mga buring mo naman yun. Yung mga, ano yung buring sa dito? Ay, sa English. Libag. Mga libag, manulong mo rin. Tapos ginagawa. No, because it's not a running water, Sister Joy. It has to be running water. Yung sabihin, kaya naman, saan ba yung running water natin? Doon sa buhol. Nakanganga tayo doon sa ilog ng ano, na pinuntahan natin. Talo tayo ng mga mineral water. It's running water. Flowing. Kita mo? Kung bakit tayo nagtatsaga mga kapatid, kapapasa dito. Sapagkat araw-araw may kasagutan ang ating Panginoon. Itutuloy natin next week mga kapatid. Magsitayo tayo at itaas ko natin natin mga kapatid. Oo, kaibutin mo Lord. Sige po, taas natin. Ang nagkumpay ng mga kamay, lakasan natin. Heavenly Father, in the name of Jesus, I'm sorry for all of my sins. I confess Jesus Christ as my Savior, Lord and Master of my life. I believe Jesus died on the cross, but on the third day, rose again from the dead, and is alive right now, Lord. I believe I am saved, I am blessed, I can do all things through Christ who strengthens me. Thank you, Father. Amen. Amen.